with your truth, and indeed your word is truth. May your Holy Spirit empower us to be the very kind of person you want us to be. Nawa nga po, bigyan niyo po kami ng pananampalataya para maniwala sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. At bigyan niyo rin po kami ng lakas ng loob para sumunod. Hinihiling nga po namin na magligtas po kayo sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. At magbago rin po kayo ng mga buhay ayon sa inyong pangako. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Puri po ang Diyos, maaari na po kayong maupo. Ang vision po ng JCF Pampanga ay that lives and communities transform through Christ. Nanawa nga po yung mga buhay nating mga tao at ang mga komunidad natin pinabibilangan ay magkaroon ng tunay na pagbabago kay Kristo. Ang purpose ay para malulahati siya. Ang goal ng buhay ng isang Kristiyano ay hindi maging perpekto. Kasi wala pong pwedeng maging perpekto, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At yan siya lang po ang pwedeng maging tunay na perpekto at hindi tayo pwedeng makapag-claim ng perfection. Kaya mahalaga po na nawa, tayo po ay magkaroon ng katalinuhan at kapakumbabaan na lumapit sa Kanya para baguhin yung ating mga buhay. So umaga na ito, marahil ang mga salita ng Diyos, katulad ng ating binasa kanina at bibitawan pa, ay hindi lang hahagupit sa atin. Hindi lamang tayo magkakaroon ng latay na para magamuusigi ng ating mga konsensya at ating mga budhi, kundi ito nawa ay magturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. At nawa nga pong salita ng Diyos, ang mensahe sa umaga na ito ay magtulak sa atin hindi para i-judge ang ibang mga tao. Pwede niyo po bang sabihin yun, hindi ko dapat i-judge ang ibang tao? Ang ibig sabihin, yung mensahe na yun, personal, para sa atin. Para sa akin. Para sa iyo. At ang salita ng Diyos magtuturo sa atin na ito yung dapat mong gawin. Hindi yan yung dapat mong ipagawa sa iba. O dapat nilang ginagawa. At awa nga po, sa umaga na ito, tayo po ay mahamon na tunay po totoo na si Jesus ilagay sa sentro ng buhay mo. Na siya talaga yung Panginoon, siya talaga yung tagapagligtas, siya talaga yung pinakamahalaga sa buhay mo, kung kaya yung sakripisyo niya, yun ang iyong papahalaga. Kaya bago po tayo mag-isip na parang tayo'y kabanal-banalan, isipin natin na parang, dahil matagal na akong Kristiyano, matinu-tinu ang buhay ko, mas nakakahigit ako sa iba. Bago po ako magpatuloy, nais ko po kayong paalalahanan sa sinabi ng salita ng Diyos mula sa Romans chapter 3. Kung saan, kung paano nga po inangkin ni Kristo Jesus ang ating mga kasalanan. At dahil inangkin niya ito, no, because our sins were imputed upon Him. No, yun yung theology ng imputation. Inako niya kasalanan, kaya pinatawad ang ating mga kasalanan, nabayaran niya yun. Pero hindi lamang yun. Because of our faith in Christ, His righteousness were imputed upon you. Pwede nang angkinin ng sino mang mananalig kay Kristo ang kanya namang kabanalan. Sabi ko kanina, walang pwedeng maging banal sa atin liban sa ating Panginoon. Pero pwede kang maging banal ang tao kahit makasalanan siya sa harapan ng Diyos dahil sa kabanalan ni Kristo Jesus na siya ang ating Panginoon. Kaya nga po kinorek ni Apostle Paul ang maling akala ng mga Israelites. Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 20, "For no one can ever be made right with God by doing what the law commands." Ulitin ko po yun. Sabi niya, "For no one can ever be made right with God by doing what the law commands." Sapagkat ang mga Israelites sa kanilang pinagkatiwala ang kautusan, ang batas. Nilinaw ni Paul, hindi sa pagtupad niyan, kaya kayo magiging tama sa Diyos. At ang sabi niya, the law simply shows us how sinful we are.
Ang salita ng Diyos ay magpapakita sa tao kung gaano siya kamakasalanan. At dahil siya'y makasalanan, anong dapat na attitude? Magsisi. Lord, tama kayo, makasalanan ako, kayo lang banal, kaya kailangan ko kayo. Kaya kailangan natin ng alin ng tagapagligtas. Pwede po ba natin sabihin, kailangan ko ng tagapagligtas? Kailangan ng tagapagligtas. Nabibigo ang marami sa atin kasi pinipilit nating magpakatino, ayusin ang buhay natin sa ating sariling lakas. Mabibigo talaga tayo. Sapagkat ang nature ng kasalanan ay albinin tayo. Kaya kahit Kristiyano na tayo, sa mensahe sa umaga na ito, papaalalahanan tayo na hindi pa tapos ang laban sa kasalanan. May struggle. Pero ito maganda, napagtagumpayan na ng Diyos. Kaya nga ang mga Kristiyano, mga tunay na nanampalataya sa Diyos, ipinamumuhay yung kabanalan ng Panginoon. Hindi po madali. Sa totoo lang, imposible. Kaya lang, ang Diyos natin ay Diyos ng imposible. Kaya nga, kung imposible ang sitwasyon mo sa istima, Pastor, kung alam mo lang ang kinalalagyan ko, diyan eksperto ang Diyos sa mga imposibleng bagay. Ang tanong, kaya mo bang magtiwala sa Kanya? Sa tinitignan mong imposibleng mangyari, imposibleng maayos, imposibleng malinis, imposibleng maituwi, kasi talagang hindi lang baluktot, paikot-ikot talaga. Walang imposible sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul, for no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. But now, sabi ni Paul, God has shown us a way to be made right with Him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and the prophets long ago. Pinakita ng Panginoon, paano ba maging tama tayo sa Diyos? We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. Bakit daw po? Bakit kay Jesus Christ? Kasi si Jesus Christ lang ang perpekto at banal na hain na inialay ng Diyos para pambayad ng kasalanan mo at kasalanan ko. At siya lang po ang nararapat na tagapagligtas. Kaya sa Kanya tayo mananalig. At ang sabi pa ni Paul, and this is true for everyone who believe, no matter who we are. Sarap nun, di ba? Maging sino ka man, ano man yung kalalagayan mo sa buhay, gaano ka man kalalim na ilublob sa kasalanan, kung ikaw ay mananalig kay Jesus, ikaw ay magiging tama sa harapan ng ating Panginoon. At nilinaw pa niya sa verse 23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Yung kasi ang katotohanan. Walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Wala. Ni isa. Kahit po kami mga pastor. Kahit hanggang ngayon, sumasalya. Kaya nga tawag, ang root word sa kasalanan, di ba? Sala. No? Kaya ginagamit yan kahit sa basketball o sa target. Pag tinira mo, hindi na shoot, sumala. Na-miss yung target. We miss the target miserably because we failed the standard of God. Ang sabi doon, lahat. Pero sabi sa verse 24, so chapter 3 ng Romans, yet God, with undeserved kindness, declares that we are righteous. Sa kabaitan daw ng Diyos, idineklara na tayo daw alin, bagaman tayo lahat ay tayo daw po ay alin, may katuwiran, may kabanalan. Kanino? Sa mga sino mang nanalig kay Kristo. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty of our sins. Kaya nga po wala talagang ibang daan kundi si Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Verse 25, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life, shedding His blood. The sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. For He was looking ahead and including them in what He will do in this present time.
God did this to demonstrate His righteousness. For He Himself is fair and just, and He declares sinners to be right in His sight when they believe in Jesus. Kung makita niyo dito pala sa paulit-ulit, we are declared righteous, no? Sa pamagitan nino, because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ. Verse 27, can we boast then? So pwede na tayong magmalaki kasi dahil kay Kristo naman eh. Pwede na tayong magmalaki, so pwede na tayong, okay lang, magkasala tayo, mamuhay tayo sa total, ligtas naman na tayo. Hindi po, kaya ang sabi ni Paul sa verse 27, can we boast then that we have done anything to be accepted by God? No, sabi niya. Because our acquittal is not based on obeying the law, it is based on faith. So kung ikaw naman sinasabi mo, banal ka, sumusunod ka, hindi ka pwedeng magmalaki kasi base sa pananampalataya ang ating kaligtasan. Verse 28, so we are made right with God through faith and not by obeying the law. After all, is God the God of the Jews only? Isn't He also the God of the Gentiles? Of course He is. There is only one God, and He makes people right with Himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles. Well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Ang sabi ni Paul, of course not. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. Binalanse ng salita ng Diyos. Maliligtas ka hindi sa pagsunod mo sa batas kasi mabuting gawa yan. Hindi doon. Dahil kanino? Kay Kristo. Niliwanag rin naman yan na bagaman dahil kay Kristo di sa pagsunod ng batas, ibabaliwalain mo na yung kautusan ng Diyos. Hindi, kasi dahil ikaw ay na kay Kristo na, yun lang yung tamang paraan para makasunod ka sa mga utos ng ating Panginoon. Kaya po sa ating sermon series ng Christ at the Center, nawa matutuhan natin na talagang si Kristo ay naging sentro ng buhay natin. Siya yung supreme. Siya yung naghahari. Siya talaga ang ating tunay na Panginoon. Siya ang tunay nating tagapagligtas. At dito, dahil dito, may pamumuhay natin yung katuwiran na ipinamana niya sa iyo at sa akin. Kaya ang title po ng ating message ngayon mula sa ating passage, Colossians 3:1-11, Christ-centeredness as key to a vibrant spirituality. Pag ikaw ay tunay na Kristiyano, talagang buhay ka sa iyong pananampalataya. Hindi patay, may buhay talaga. Pagmasdan po nga ninyo yung mga tao sa inyong paligid, mukha po bang buhay o patay? May gana po ba siya? Masigasig ba siya? Pastor, humihinga pero hindi ko alam kung buhay talaga to. Marami pong mga tao, lalo na pong hindi mananampalataya, sila po'y parang mga zombie. Humihinga, pero hindi naman po talagang buhay dahil sila'y patay sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon nang tayo po'y Kanyang iligtas. No? Tayo po'y Kanyang binigyan ng bagong buhay at buhay na kasiyasiya. Christ-centeredness as key to a vibrant spirituality. Nawa nga po, sa mga susunod na linggo, may pamuhay po natin ang katotohanan na ito. Paano natin gagawin yun? Maging vibrant po yung ating spirituality. Maging vibrant po yung ating buhay pananampalataya. Una po, seek and set your heart on Christ. Hangarin natin, hanapin natin, at ating italaga yung ating mga puso kay Kristo Jesus. Walang iba nawa na nakaupo sa trono ng iyong puso kundi ang ating Panginoon. Pangalawa po, slay the deeds of the flesh. Alam po ninyo, ikaw at ako ay may obligasyon na huwag hayaan ng anumang kasamaan maghari pa sa buhay. Kaya po sabi ko nga sa inyo kanina, bagaman tayo pinatawadan ng Diyos ang lahat ng ating kasalanan noon, ngayon at bukas, ang katotohanan ng struggle sa kasalanan nandiyan. At good news po yun, bakit? Pag hindi ka nag-struggle sa kasalanan, ibig sabihin patay ka. Alipin ka lang ng kasalanan, sunod-sunuran ka. Pero kaya may struggle kasi may buhay sa iyo, yung bagong buhay ni Kristo, na linalabanan, sinasalangsangan ang masamang impluensya o sistema ng mundo na ito, ang gawin ng kasamaan sa iyong buhay, no? At maging ang pagtutukso ng dyablo.
At sa umaga na to sa passage natin, ang utos sa atin, we must slay the deeds of the flesh. Put to death the works of the flesh. Pangatlo po, stop the bad attitudes and behaviors. Hindi mo porke Kristiyano ka, hindi ka na nagkakaroon ng bad attitude and bad behavior. Meron po doon. So ano dapat attitude? Tigilan na yan. No? Pwede bang paalalahan mo yung katabi, tigilan mo na. Tigilan mo na yan. Alam niyo po, kamangha-mangha, kasi si Paul, sino ba yung kausap niya? Sino ba yung sinulatan ni Paul? Mga Kristiyano, di ba? Mga Kristiyano to, kaya wag po kayong magugulat na, muna, Kristiyano kausap niya, ba't ganito ang mga kanyang inuutos at ipinagbabawal niya? Kasi nga, related pa rin sa ating mga buhay. No? Na we need to seek and set our heart on Christ. May new life ka, dapat may new perspective ka. You need to slay the deeds of the flesh, kasi bakit? May new life ka, kailangan meron kang purity sa iyong pamumuhay. You stop the bad attitudes and behaviors, kasi nga, bilang Kristiyano, dapat hindi na masama yung mga gawin mo. At iisa-isahin po ni Paul mamaya na yung mga bagay na yan. Pang-apat po panghuli, kaya nga pong hamon sa atin, we need to strengthen our spiritual life. So, strengthen your spiritual life. Meron tayong obligasyon para patatagin, palakasin ang ating spirituality. Alam po niyo, ito pong pang-apat na point ay mas i-discuss pa po natin next Sunday. No? Kaya hinati po sa dalawa yung ating passage. Pero yan po yung apat na dapat nating tandaan. Una, seek and set your heart on Christ. Ano po ba ang sabi ni Paul doon? Balikan po natin. Buksan po ninyo yung mga Bible sa Colossians chapter 3, verses 1 to 4. Paano po ba inilahad ng salita ng Diyos sa atin ang mga katotohanan na ito? Ang sabi po ni Paul, if then you have been raised with Christ, yamang kayo'y binuhay na kasama ni Kristo. Ito po isang mind-boggling na katotohanan. Tayo daw po ay muling binuhay na ng ating Panginoon. At dahil minuli ka ng binuhay ng Panginoon, ano dapat ang maging perspective mo? Seek the things that are above. Hangarin daw po natin yung mga bagay na makalangit. No? Where Christ is seated at the right hand of God. So ibig ba sabihin, Pastor, hindi na ako mangangarap ng mga bagay sa mundo na ito. Hindi po masamang pangarap at abutin yung matatayog nating pangarap. Pero ang salita na siya sasabi sa atin, teka muna, nang iligtas ka ng ating Panginoon, hindi ka na tagalupa. Ikaw ay tagalangit. Kaya dapat ang focus mo, ang inaasam mo, yung mga bagay na pangwalang hanggan. Bakit? Kamangmangan ang hangarin mo lamang ang mga bagay sa mundo na ito. Bakit? Ang lahat ay lilipas. Kung hindi man lilipas ang mga hinahangad mo sa buhay, ikaw lilipas ka. Sino dito ang naniniwala na hindi kayo mamamatay kailanman? Meron po ba? Kaya ng isang kahangalan, ang invest mong buhay mo, lahat-lahat gawin mo para lang dito. Kaya sabi ni Apostle Paul, yamang kay binuhay na kasama ni Kristo, seek which are above. Seek the things that are above. Kasi yun ang higit na mahalaga, yun ay pang walang hanggan. Dahil nandun si Kristo, ang sabi ni Apostle Paul, nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Pangalawa, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So niliwanag niya. Dapat nakapako ang iyong kaisipan sa mga bagay na makalangit, hindi daw sa mga bagay sa mundo na ito. Naipaliwanag ko na kung bakit. Dahil nga po, pansamantala lamang yung mga bagay dito. Pero may mas higit po na dahilan na sinabi si Paul kung bakit ganun dapat ang ating hangarin. That we seek and set our hearts on Christ, that we set our minds on things above. Unang-unang pong dahilan na sabi niya, for you have died. For you have died with Christ. Namatay ka na kasama ni Kristo. So, ibig sabihin, yung luma mong pagkatao, kasama yung namatay ni Kristo at inilibing. Kaya kung ang mga tao sa mundo na ito ang hinahangad puro material na bagay, puro pansamantalang kasiyan, ikaw patay ka na doon. At yun ang katotohanan, kasama kang namatay ni Kristo. Binago na ng Diyos, no? Ang buhay mo, ang iyong nakaraan, you were dead for you have died with Christ. Ano pa daw po? Hindi ka lang namatay kasama ni Kristo, for you and your life is hidden with Christ
in God. Gaano ka-secure yun? So may bago kang buhay. So hindi ka lang namatay kasama ni Kristo, ikaw ay may bagong buhay kay Kristo. At pag gaano daw ka-secure yun? Yung buhay na bago na yun na kay Kristo. At yung buhay na kay Kristo ay nasa Diyos. Kaya yun po ay tiyak, no? At tumpak. Verse 4, sabi niya, when Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Alam po niyo, wow. Bakit? Yung ating lumang pagkatao na alipin ng kasalanan, patay na yan. Inilibing na yan kasama ng ating Panginoon. At yung bagong buhay na meron tayo ngayon, katulad ng pagkabuhay kay Kristo Jesus, yan ang ating inaangkin na. Kaya dapat yung ating buhay ay isang buhay na malulhati, na nagbibigay, nagpapakita ng kadakilaan ng Diyos. Pero itong pinakamabuti yung last part na yun sa verse 4, no? Buhitan ninyo yung Bible, i-highlight niyo, sabi doon, when Christ who is your life, no? When Christ who is your life appears, then you also will appear with Him in glory. Yung kalwalhatian ng Diyos na inihanda niya para sa mga nanalig sa Kanya ay masasaksihan din naman. Yung kalulatian ng Panginoong Hesus na inihanda niya nang tubusin ka ay mararanasan natin. Kaya ito po higit pa sa sapat para magpunyagi tayo na ipamuhay ang katuwiran na meron tayo kay Kristo. Marahil may iba sa atin ngayon lungkot na lungkot, depressed na depressed. Bakit? Kasi yung focus mo nandito lang sa lupa. Maraming kabiguan sa mundo na ito. Kaya nga tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, tumingin tayo kung nasaan ang Diyos sa Kanyang kaharian. At ang sabi ni Paul, things that are above, things that are eternal, things that are everlasting. We should set our hearts on our God. Yan po bang ating perspective? Kung kayo po'y hirap na para bang walang pag-asa, malamang sa hindi, mali kasi yung focus na yun. At yan po yung privilege na meron tayo kay Kristo. Tayo namatay kasama niya, tayo muling binuhay sa Kanyang kalulatian, at tayo magmamana ng kalulatian sa hinaharap. At ang sabi ng salita ng Diyos, hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga kung ano ang inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa amin. Alam po niyo, pag kinocontemplate ko itong privilege natin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, alam po niyo, lalo po ako na-excite. Pag ako po'y nakakapunta sa mga lugar na ang saya-saya, ang ganda-ganda ng lugar, no? May mga kasiya, may mga celebration, alam po niyo ang aking in-imagine, gaano kaya kasaya? Gaano kaya kaganda yung inihanda ng Diyos para sa akin sa hinaharap? Kung kayo po'y nag-i-enjoy sa party sa mundo na ito, wala yan. Wala yan sa katiting, sa kasayang inihanda ng Diyos, kalulatian inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Kaya tayo po'y mangmang, tayo po'y nahihibang kung ipagpapalit natin ang kalulatiang minana mo at minana ko dahil kay Kristo. Kaya nga po gagawin natin ang lahat-lahat para ipaglaban ang kabanalan na minana natin sa Panginoon. Kaya sa tamang perspective na ito, nag-progress si Paul, ang sabi niya, no, sa verse 5, put to death therefore. Yamang walang kapantay, ang kalwalhati ang mamanangin nyo, at ang ginawa ng Diyos, ikaw patay sa kasalanan, na ilibing yun kasama ni Kristo. Kay muli niyang binuhay, malulhating buhay na pinamamana sa inyo sa mundo na ito, at malulhating parating pa, higit na malulhati. Ang sabi niya, put to death therefore. Alin daw mo? What is earthly in you? Dapat maliwanag po, yung luma mong pagkatao, patay na, wala na, no? Pero meron pang struggle sa kasalanan at ang description ni Paul, put to death therefore what is earthly in you. Ano daw po yan? Yung mga maling gawi. At dito makita natin, classify ni Paul as sexual sins. Ano po ang sabi niyan? Sexual immorality or fornication, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Alam po niyo, pagbabasahin natin nakakapangilabot. Pero dito, ang pinaalalahan ni Paul, mga Kristiyano to eh. So, ibig sabihin sa mga Kristiyano, may sexual immorality,
merong impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Sabi ni Paul, opo, meron. May struggle dyan. Kaya nga sabi niya, patayin niyo yan. Maging malupit kayo sa mga bagay na yan. Bakit? Anong sabi ni Paul sa verse 6? On account of this, the wrath of God is coming. Matindi ang ngit-ngit at galit at sumpa ng Diyos sa mga bagay nito. Kaya hindi po daw dapat yan nakikita sa ating mananampalataya. O marahil ang tanong, pastor, paano yan? Guilty po ako sa mga bagay na yan. Alam po kung guilty kayo, ang sinasabi ng salita niya, put that to death. Pastor, napaka-imposible ngayon. Alam niyo ba yung pasimula ko? Walang imposible sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos, mabuhay tayo sa kabanalan. At kung yun po yayakapin natin, tutulungan tayo ng Diyos para iahon tayo sa kasalanan na yan. So huwag tayo makampante, makomportable sa ating sitwasyon na tayo po'y nasa kalagitnaan ng sexual immorality, ng impurity, passion, evil desire, and covetousness. At binanggit pa ho sa covetousness, which is idolatry. Ano man pong bagay kasi na higit na nagpapasaya sa iyo at sa akin, higit sa Diyos, yun po ay idolatry. Dapat ang kasiyahan natin, matatagpuan lang natin sa ating Panginoon. Ang lahat ng mga bagay ay secondary na. Ang ibig sabihin, ang pinakamatayog na kaligayahan mo dapat sa buhay ay ang mabigyan ng kasiyahan ng ating Panginoon. At siyang tunay nating kasiyahan. Kung kaya nga, ang bunga ng Banal na Espiritu ay alin? Kagalakan. Joy. Isang joy o isang kagalakan na hindi po mapapantayan ng mundo na ito. So yun po yung mga kasalanan na dapat nating patayin. Kaya nga mga kapatid, slay the deeds of the flesh. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi ako guilty dyan. Praise the Lord. Biyaya yan ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan na makakatakas tayo. Tayong mga hindi guilty sa mga kasalanan na banggit dito. Marahil sa kasalukuyan dahil napagtagumpayan mo na, hindi ka pa rin makakatakas. Patuloy kang susubukin sa mundo na ito. Nandiyan ang kaaway. Nandiyan ang sistema ng mundo na ito. Patuloy tayong matutukso. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, patayin daw natin. Slay the deeds of the flesh. Kasi realidad yan ng ating buhay. Muli, inuulit ko. Don't point a judging finger to other people. Ang salita ng Diyos nagsabi, put to death. Ikaw yun, ako yun. Hindi niya sinabing, I will put to death sexual immorality of my brother or my sister. Nakita niyo po ba yun? Pareho po ba tayo ng Bible na binabasa? Ang sabi niya, put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. And on account of this, the wrath of God is coming. So ibig sabihin, napakaseryoso nito. Kaya kung matalino ka ba? Lalapit ka sa Diyos. Panginoong Diyos, ang sabi ng salita mo, kailangan ko itong i-slay, patayin. Inaamin ko, hindi ko po kaya, tulungan po nyo. Kung ganun po ang ating attitude at dalangin, sa palagay nyo, hindi kayo tutulungan ng Diyos. Diba tutulungan niya tayo kasi mahabagin siya eh. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, hindi ka karapat dapat iligtas. Pero iniligtas ka sa sino mang mananalig kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. So mga kapatid, slay the deeds of the flesh. Kalooban niya na tayong hanguin mula sa ating mga kasalanan. Alam po ninyo, inyong lingkod, sa biyaya ng Diyos, marami na pong natulungan. Sa mga taong nakalublob sa kamunoy ng kasalanan, hindi ko po sila ginadjudge. Bakit? Lalo na sa kanila nagsasabing may pananalig kay Kristo. Kasi yung value nila, wala dun sa kanilang ginagawa o kasalanan na sinasasadlakan. Ang value nila ay na kay Kristo Jesus. Kaya yung attitude ng yung lingkod, tulungan sila kasi alam ko, ang plano ng Diyos, hanguin sila sa kasalanan na yun. Kaya ginagawa po ng lahat ng yung lingkod para gabayan sila. At nais ko pong i-report sa inyo, hindi na po yung mga pangalan nila, na marami na sa kanila nalagpasan na yun. Ang mga imoralidad sa kanilang mga buhay, nalagpasan na. It's a thing of the past. At ako po'y nagre-rejoice pagka nag-message sa akin, Pastor, okay na po, ayos na po, purihin ng Panginoon.
Pwede niyo na po kaming ikasal. Mga ganyang bagay ba? Praise the Lord. Pero hindi po madaling proseso. Kasi nga merong mga kasalanan na talagang ang tagal-tagal, ang hirap-hirap i-process. Pero nais ko po maintindihan nating lahat na yamang biyaya ng Diyos ang ating kaligtasan, meron tayong obligasyon na pigilan o patayin sa konteksto na to ang anumang uri ng kasalanan na maaring mabuhay pa o maghari sa ating mga buhay, katulad ng mga sexual sin na ito. Maraming iba sa inyo, hindi kasing iskandalo, no? Skandaloso katulad ng iba. Yung iba sa atin, namumuhay sa kadiliman. Nahating gabi na, habang tulog ang lahat, buhay na buhay ang diwa mo, bakit nakalublog ka sa imoralidad? No? Hindi man sa iyong cellphone, sa iyong laptop, kung ano-anong pinanunood mo. Hindi po ako nag-judge. Nung maraming mga taon po nakalipas, alipin din ako niyan. Pero pinalaya na ng ating Panginoon. And I can look into your eye, not because I am a righteous man, but I am a freed man because of the grace of God, because I obeyed the word of God. I am free. Not only by the declaration of the word, but by the application of the word. At tayo pong lahat ay pwedeng palayain ng Panginoon. At kung kayo po talaga nag-struggle, gusto nyo may dumamay sa inyo, hindi sa inyong kasamaan, kundi dumamay para hanguin kayo doon, lumapit lang po kayo sa inyong lingkod. I'm not saying I'm an expert of overcoming the sins, but God is a gracious God. Mabuti po ang Panginoon. Pwede po ba natin sabihin yung mabuti ang Panginoon? Mabuti ang Panginoon. Ang plano ng Diyos, mamuhay tayo ng may kabanalan ng katuwiran, kaya yun po'y ating ipaglalaban kahit ano po mangyari. At magtyaga po tayo sa ating mga kapatid. Kung meron kayong alam na kapatid na kalublog ngayon sa kamunoy ng kasalanan, ipanalangin sila, tulungan sila, hindi sila ipagchismis o katulan. Slay the deeds of the flesh, mga kapatid, sapagkat ang pagkabuhi ng Diyos ay nandyan. Kung kaya nga po, ang sabi po ng Hebrew writer sa Hebrews chapter 13, verse 4, gaano katindi ang sexual immorality, and this is a reminder to all of us, especially if you're married. Ang sabi ng salita ng Diyos, let marriage, Hebrews 13:4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Bago tayo maglinis ng kamay, sino mga adulterous? Sabi ni Jesus, kung ang mga mata na yan tumingin sa isang babae na may kalaswaan, ikaw ay adulterous. So hindi lang yung may mga maling karelasyon. Kahit yung nagpa-practice ng pornography o slave sa pornography, kaya kailangan nating lumaya dyan. Kaya ang mga kapatid, slay indeed the deeds of the flesh. Meron tayong responsibilidad para gawin yun. Hindi na yan para sa mga tunay na mananampalataya. Ulitin ko, hindi po ako nandito para i-guilt trip kayo o husgahan kayo. Maliwanag po ba yun? Mahal ko po kayo. Katulad ng lagi ko pong ipinapahayag, kung kayo po'y nasasaktan kasi para kayong nilalati ko na hagupitan, una na pong naglatay sa inyong lingkod. Pero hindi ko po pwedeng laktawan ang sipi ng salita ng Diyos na ito kasi nandito ito. Nasa sermon series tayo ng episode ng Colossians, hindi ko pwedeng laktawan. At yan ang katotohanan. Pero nawa magkaisa po tayo. Bagaman personal ang responsibilidad, meron akong responsibilidad na patayin ko ang mga gawa ng masama. At hindi natin responsibilidad na para husgahan ng iba. Pero meron tayong responsibilidad, ang sabi ng salita, sa sino man nagkakasala, buong ingat natin silang alin. Tulungan. Tulungan na alin makabalik. Tulungan nating umahon mula sa kasalanan na yan. Matindi po ang ginawang sakripisyo ni Kristo Jesus para hamuin tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lamang po yun, kaya nga po, ano pong dapat nating stop the bad attitudes and behaviors. Marahil ang ilan sa atin, ang yabang-yabang. Hindi ba?
Para bagang hindi po ako kasama dyan, Pastor, hindi po ako kasama dyan. Hindi po ako guilty dyan. Pero dito, sigurado, maahagi po ang bawat isa sa atin. Pero bago po tayo pumunta sa verses 8 to 9, ang paalala po ni Paul sa verse 7, "In this you too once walked when you were living in them." Huwag natin kakalimutan na yung dati nating buhay, yun talaga tayo. So we're guilty about it in verse 8, "But now you must put them all away." Guilty tayo ng sexual sins in the past. And now, ano po dapat nating hintuin? Stop the bad attitudes and behaviors. Ano daw po yun? "But now you must put them all away." Ano daw po? Una, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Kung makita natin, itong mga kasalanan na ito ay, di ba, nagpo-progress. Bagaman anger per se is not a sin, it can progress into sin. Maliwanag naman salita ng Diyos, "Do not be angry," or "Do not sin when you are angry." Pero bakit inilinya dito itong dapat nating put them all away? Bakit mahalaga na dapat tayo mag-stop? Kasi pag gagalit ka, ang tendency mo ay mag-progression into what? Into wrath, into rage, into hatred. Kaya di ba yung mga galit ganun eh. Kaya kung magagalitin ka, tigilan na yan. Sabihin nga po ninyo sa inyong katabi, tigilan mo na yan. Kung sanay ka nagagalit lagi, tigilan mo yan kasi ang susunod dyan, yung wrath o yung rage. Pagkatapos dyan, magkakaroon ka na ng mali siya, makakapag-isip ka na ng kung anong mali sa ibang tao. Di ba hindi nyo napansin, pagkagalit ka sa isang tao, kung ano yung pangit sa kanya, yun ang naiisip mo. Lahat ng pinaka-criticism na pwede mong ibato sa kanya, sa itsura niya, sa ginagawa niya, sa buhay niya, sa pamilya niya, ganun mangyari. Nagsisimula yun sa galit, sa hatred, sa rage, o sa wrath, sa malice, and then slander. Talagang yung bibig mo na yan, kung ano-ano masama na yung sasabihin sa iyong kapwa. Ano daw po, hindi lamang kapag slander, maninirang puri, pati obscene talk, no, from your mouth. Mga bagay na masasama na hindi mo dapat binibigas. So nagpo-progress and stop the bad attitudes and behavior. Sino po sa atin dito na puno-puno pa ng galit? Ako po'y nakikiusap sa inyo. Wala pong may bubungang mabuti ang ating galit. Gaano man nyo po i-excuse yan, i-depend. Maliwanag po ang salita ng Diyos. Matutubad ba ng iyong galit ang kalooban ng Diyos? Sabi na sa hindi. Kaya ano pong galit na meron tayo ngayon, hindi po yan galing sa Diyos. Galing po yan sa Diablo. Kasi magpuprogress yan. Mula sa inyong galit, magiging matinding galit siya, magiging pot yan. At dito ang ginamit sa ating past, wrath, sa ESV. Sa ibang translation, rage. At pagkatapos nun, mga maling kaisipan na maiisip mo dun sa tao. Hindi lang mali ang maiisip mo dun sa tao na yun. Maninira ka na ng puri. Sisiraan mo na sila ng puri. Ano pa ho? Puro masasamang salita ng mamumutawi sa ating mga bibig. Mga kapatid, stop the bad attitudes and behaviors. Meron kang responsibilidad para tigilan ang lahat ng yan. Kaya nga po sabi pa sa verse 9, "Do not lie to one another." Do not lie to one another, seeing that you have put off the old self with its practices. Kaya huwag daw tayo magsinungaling sa isa't isa. Ang kabaligtaran nun, kaya magsabi tayo ng totoo sa bawat isa. So hindi lang po we need to stop the bad behavior, no? Bad attitudes, but bad behavior. We need to strengthen our spiritual life. Strengthen your spiritual life. Yamang hinubad na ninyo ang luma niyong pagkatao. Kasi patay na yun, yung gawin na yun, hubarin ninyo. And put on, verse 12, rather verse 10, "And have put on the new self, which is being renewed in knowledge after the image of its creator. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all." Ano ba sabi nun sa verse 10 as I close? Yamang nasa inyo na ang bagong buhay na mayroon kayo kay Kristo. At ang sabi doon, being renewed in knowledge after the image of His Creator.
Kaya nga po mahalaga na tayo po ay maalam sa katotohanan ng alin ng salita ng Diyos. You are being renewed in the image of your Creator, no other than Jesus Christ. So ang purpose po ng ating pagpapalakas sa ating spiritual life, lagi nating maging kawangis kamukha ang ating Panginoon. Kumusta po kayo? Nagiging kawangis po ba tayo ng ating Panginoon? Meron po tayong mahalagang role para makita sa atin si Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Ipabuhay ang kabanalan na meron tayo kay Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Mga kapatid, strengthen your spiritual life. Papaano? By what? Ang sabi ng Scripture, ang promise na being renewed in the knowledge of the one who created you. Kaya nga po mahalaga, if Jesus is our Lord, we should be devoted to His Word. If indeed Jesus is your Lord, you should be devoted to His Word. Nawa nga po ang salita ng Diyos ay ating kinagigiliwan. Kung hindi nyo kinagigiliwan ang salita ng Diyos, kayo po ay obligado na magsanay, sikapin na maging excited sa salita ng Diyos. Kaya nga po yung word na practice, training, kailangan po nating sanayin ng ating mga sarili. Alam po ninyo, ang ginawa ko ng yung lingkod, nung maliit pa yung aking panganay, si Daniel, ang una po talaga namin pinatikim sa kanya na lasa ay yung mapait na lasa. So ano po ba yung mapait na pagkain? Ayaw ng mga kabataan. Ang palaya. Kaya pag makakasabay niyo po yan sa kainan, ginagawang kanin yan yung ampalaya. Bakit? Sinanay na po ng yung mga lingkod na kumain. No? Yung bunso, hindi namin nasanay. Diba yung... Why am I saying this? Ang ibig sabihin, ito pong mga tinuturo ng salita ng Diyos na put to them, mga bagay yan ang iwaksi. Pero kailangan rin po na sanayin natin yung mga sarili natin sa mga bagay na matuwid at makadiyos. Gaano man kapait marahil, tanggapin o lunukin dahil yan po'y makakabuti sa iyo at sa akin, yan po yung dapat natin gawin. Pag-usapan pa po natin na mas mahaba yan. No? Sa susunod na bahagi, sa susunod na linggo, na nawawag po kayong makamis. At nawa patuloy niyo pong idalangin. Tunay nga po mabuti ang ating Panginoon. We can experience vibrancy in our spirituality, mga kapatid, kung tayo lamang susunod sa mga bagay na to. Ano po yun? Una, seek and set your heart on Christ. Nawa nga po, ang ating mga puso totally sold sa ating Panginoon. Nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na pangwalang hanggan sa kalangitan kung nasaan ang ating Panginoon. Pangalawa, slay the deeds of the flesh. Meron tayong obligasyon para labanan ang gawa ng laman sa ating anumang sexual immorality. Pangatlo, stop the bad attitudes and behaviors. Kailangan po tigilan na natin ang ating pagkagalit at pagkamuhi sa ating kapwa, lalo sa ating kapatid. Huwag natin silang sisiraan ng puri at huwag nawa magmula sa atin ang masamang mga pananalita. Pang-apat po panguli, strengthen your spiritual life. Ang ganda po ng pagwawakas sa verse 11 ni Apostle Paul. Ang sabi niya, here there is not Greek and Jew. Pinapakita dito yung racial distinction. Wala na daw pong Greek or Jew, circumcised or uncircumcised, yung religious distinction dito. Wala na daw po yung barbarian and Scythian. Wala na rin po dyan yung cultural distinction. Slave and free, wala na rin daw po yung economic distinction dyan. Bakit po? Sabi niya, but Christ is all and in all. Kaya nga po kay Kristo, yamang ang lahat ng bagay ay kay Kristo at si Kristo ay sumasa ating lahat sa iyo. Magagawa natin kung anong ipinag-uutos ng Diyos para sa iyo at para sa atin. Ang hangad po ng iyong lingkod, tayo pong lahat makapamuhay ng may kabanalan at kautuwiran. At yan po ay posible, kahit pa nga imposible, sa kapangyarihan ng ating Panginoon. At muli po ipinapamanhik ng iyong lingkod, kung meron man po kayong alam na mga kapatid, mananampalataya na nakalubog sa kasalanan, hindi po natin sila husgahan. Tutulungan po natin sila na yung kalooban ng Diyos mangyari sa kanilang mga buhay. Nasaksihan na po ng iyong lingkod, marami na po na itinawid ang Diyos. Hinango mula sa kadiliman at dinala sa kanyang kaliwanagan. Tunay nga po,
biyaya lang ng Diyos. Na tayo po'y naligtas, biyaya lang ng Diyos para mabuhay tayo sa kabanalan at katuwiran. At katulad po ng vision ng GC Pampanga, that indeed we will witness lives and communities transformed through Christ. Without a shadow of doubt, we can be instruments of God's grace. So that people from any nations, regardless of culture and status in life, they will be changed. They will be transformed into the very kind of person God wants them to be, into Christ-likeness for God's glory. That's why here in GCF Pampanga, we are in the ministry of what? Knowing Christ deeply and making Him known widely for His glory. Shall we bow our heads and we pray? Almighty God, our Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo. Paalala ng inyong salita. Umaamin kami, Panginoon, na may mga pagkakataon, may mga discomfort as we discuss these things. At ang mga kasalanan na banggit, Panginoon, yan na po yung normal sa mundo na ito. Pero salamat sapagkat hindi na po yan ang normal sa amin na mamuhay sa kasalanan. Kami po'y namatay na kasama ni Kristo at ang aming lumang pagkatao'y nakalibing na. Ngunit inaamin namin, may struggle pa rin dito sa mundo na ito. Dahil sa laman, sa pita at gawin na kasanayan ng aming laman. Kaya tulungan niyo nga po kami maging matagumpay katulad ng iyong pangako na kayo na nagpasimula ng mabuti sa aming buhay ay tatapusin ang kabanalan at katuwiran na ito na yung pinasimulan sa aming buhay hanggang sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. At maraming salamat po sa inyong pangako, Panginoon, na yamang kami nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi lamang kami pinatawad sa kasalanan, hindi lamang po kami inyong iniligtas, hindi lamang po kami magmamana ng buhay na walang hanggan, may kalwalhatiang parating na hindi man lang mapapantayan ng anumang kalwalhatian o kasiyahan sa mundo na ito. Nawa maranasan namin ito, O Diyos. Tinawag niyo po kami sa katuwiran at kabanalan. Tulungan niyo po kaming mamuhay sa katuwiran at kabanalan na mayroon kami dahil kay Kristo. At alam po namin na may kapangyarihan, magagawa namin ito dahil sa iyong banal na Espiritu. O banal na Espiritu ng buhay na Diyos. Kayo nga po tumulong sa amin na ulalatiin po ang aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming kahilingan sa iyong matamis na pangalan, Panginoong Jesus, at ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpan po natin, Panginoon. Bago po tayo sumamba sa pagbibigay, atin po, nais ko po kayo paalalahanan. Kaya nga po, yamang tayo po ay nagsasanay sa katuwiran ng ating Panginoon. Meron tayong mga inulunsad ng mga proyekto at programa. Ano po yun? Una po yung stewardship basics. Meron pong ipapasa si Kuya Joe. Ayan na si Kuya. Ano lang po. Ikot po yung dalawa yan. Yung stewardship basics. Tsaka itong family prayer hour in every home. Dahil nga po ang ating commitment that indeed lives and communities be transformed through Christ. Dapat po magsimula yan sa atin. Kaya imagine ninyo, kung tunay nga po tayo magiging ehemplo ng Panginoon. At kailangan po may mga realize yan. No? Kung kayo po ay nagkukumit kayo,